Huwag nyo na akong bigyan ng payo dahil hiwalay na rin naman kami at huwag nyo na akong bigyan ng payo para sa mga anak ko dahil nanay ako at mas alam ko kung ano ba ang dapat kong gawin. Itago na lang natin siya sa pangalang Matilda at uumpisahan niya ang kanyang kwento tungkol sa tatay ng mga anak niya. Taong 2017 na magsimulang magtrabaho si Matilda sa Divisoria bilang tindera sa isang hardware. At dito niya nakilala ang tatay ng kanyang mga anak na itago daw natin sa pangalang Tanga pero parang ang sagwa naman kaya palitan na lang natin ng Tenga. Pero malalaman daw natin sa bandang dulo ng kwento kung bakit niya tinawag na Tanga ang tatay ng kanyang mga anak. Si Tenga ay mas matanda na 16 na taon kay Matilda, isa siyang binata at negosyante. Pero ang totoo ay mas naunang nagkagusto ang best friend ni Matilda na kasama niya sa trabaho at mas bata kay Tenga ng 20 taon. Kaya nabaling na lang ang atensyon ni Tenga kay Matilda hanggang sa nagkagustuhan sila at naging magkasintahan. At nung unang mga buwan ng kanilang relasyon ay naging sobrang mabait at galante ni Tenga hanggang sa nung tumungtong na ng 6 na buwan ng kanilang relasyon at nagbuntis na si Matilda. At noong panahon na isa pa lang ang anak nila, lahat naman ng pangangailangan nilang mag-ina ay naibibigay ni Tenga nang walang pagrereklamo. Kumakain sila ng higit pa sa 3 beses sa loob ng isang araw at madalas na magkakaiba ang klase ng kanilang ulam. Madalas din silang bilhan ni Tenga ng prutas dahil yun daw ang kailangan ng kanilang katawan at madalas din silang mag-grocery ng maramihan. At noong first birthday ng kanilang panganay na anak ay gumastos si Tenga ng mahigit pa sa 30,000 piso para masunod lang ang kagustuhan ni Matilda. Ang gusto kasi ni Matilda ay maging magarbo ang first birthday ng kanilang anak at alam niya naman na kayang ibigay yun ni Tenga dahil meron siyang mini hardware at mga paupahan na commercial. At taong 2019 na mga anak si Matilda sa kanilang bunsong anak, hindi pa rin nagbago ang ugali ni Tenga dahil sobrang galante niya pa rin at naibibigay ang lahat ng pangangailangan nila. Lalo pa noong malaman ni Tenga na babae ang magiging anak nila dahil gustong gusto ni Tenga na magkaroon ng anak na babae. Hanggang sa nakapanganak na si Matilda sa kanilang bunso at unang buwan pa lang ay nakita niya nang may pagbabago sa ugali ni Tenga. Hindi niya nagaanong pinapansin si Matilda at madalas na rin magreklamo si Tenga nang dahil sa kanyang mga obligasyon. Naging madalas na rin ang kanilang pag-aaway pero inintindi na lang siya ni Matilda dahil naiintindihan niya na mag-isa lang si Tenga na naghahanap buhay para sa kanila. Pero mas lumala pa ang kanilang pag-aaway noong may ma-involve na ibang tao dahil madalas na siyang awayin ni Matilda. Dahil ang palaging pinupunto sa kanya ni Matilda ay hindi tama ang kanyang pagiging galante at mabait sa ibang tao na halos buong ang kanya pati na rin ang kanyang mga kaibigan ay humihingi ng tulong pinansyal kay Tenga. Dahil nung minsan ay may nagbenta kay Tenga ng motor at sinabing kailangan niya muna mag-down ng 10,000 piso pero helmet lang ang kanyang nakuha. Dahil nakulong ang may-ari ng motor kaya hinayaan niya na lang ang motor sa may-ari at hindi niya nakinuha ang kanyang 10,000 para i-refund. At meron din isang kaibigan si Tenga na nangupahan sa isang kanyang unit ng apartment na hindi nagbayad ng upa sa loob ng halos 2 taon. At kung hindi niya pa nakumbinsi ng maayos si Tenga na kausapin ng maayos ang kanyang kaibigan na hindi nagbabayad ng upa ay hindi pa rin ito kakausapin para paalisin. Hanggang sa noong dumating na ang panahon ng pandemic at humina na ang benta ng kanilang mini hardware kaya naisipan nilang magtinda na lang muna ng prutas. Malakas na naging kita nila sa pagtitinda ng prutas dahil kasagsagan pa ng COVID dahil yun ang palaging binibili ng mga tao. Konti lang din ang mga nakakalabas ng panahon na yun kaya kadalasan ay maramihan na sila kung bumili. Pero noong taong 2022 na medyo maluwag na ang panahon ng pandemic ay humina na rin ang benta ng kanilang prutasan dahil nakakalabas na ang mga tao. Hanggang sa tuluyan na silang hindi nagtinda ng prutas at hindi na rin bumalik sa dati ang benta ng kanilang mini hardware dahil sobrang dami na nilang kakumpetensya. Taong 2022 nang tuluyan na magbago ang ugali ni Tenga, palagi na siyang magagalitin at pinagdadamutan na rin silang mag-iina. Madalas na rin siyang masumbatan sa ibinibigay sa kanila at napagsasalitaan ng hindi magaganda. Kagaya na lang ng mga salitang baliw daw si Matilda at wala siyang kwenta dahil palamunin lang daw siya. At nung una ay okay pa naman kay Matilda ang pagiging kuripot ni Tenga hanggang sa maisipan niyang mag-delivery rider para may pandagdag sa kanilang panggastos. Dahil umaalis si Tenga ng alas 9 ng umaga at umuuwi ng alas 3 na ng madaling araw na wala man lang iniiwanang pambili ng gatas at diaper. At ang kinakain nila sa umaga ay yung mga natira nilang pagkain kinagabihan kaya minsan ay nangungutang pa si Matilda sa tindahan at madalas na bahaw ang kanyang pinapakain sa mga bata. Nakakakain lang sila ng bagong saing sa ting oras nang uuwi na si Tenga at madalas ang ulam nila ay yung tigsi 50 pesos na pares at tinapay naman para sa mga bata. Madalas na Bear Brand swak lang din ang uwi ni Tenga at ilang pirasong diaper para lang sa panggamit sa loob ng isang araw. Kaya nahirapan ang gusto si Matilda para sa sitwasyon ng kanyang mga anak kaya ang timbang niya na 65 kilos ay naging 47 na lang dahil sa sobrang gutom niya ay palagi na lang siyang umiinom ng tubig. Hanggang sa nabigyan ng pagkakataon si Matilda na makapagtrabaho at inasikaso niya ang kanyang mga requirements. Pero pinag-awayan lang nila ito ng malala at meron ng kasamang pisikalan kaya ito na ang pangalawang pagkakataon na niyaya siya ni Tenga na makipaghiwalay na. Pero hindi nagpadalos-dalos si Matilda kaya kinausap niya muna si Tenga kung sigurado ba siya na makikipaghiwalay na dahil oras na maghiwalay sila ay hindi na siya babalik pa kay Tenga.
Tenga. Sumagot naman sa kanya si Tenga ng oo at nagdesisyon din sila na tag-isa sila sa kanilang dalawang anak. Masakit para kay Matilda na mahiwalay siya sa kanyang isang anak pero hindi niya naman kayang alagaan lahat dahil siya ay magtatrabaho na. Wala rin kasing pamilya si Matilda o kamag-anak man lang na maaasahang magbantay sa kanyang anak kaya pinili niya na lang ang kanyang panganay na lalaki. Mas pinili ni Matilda ang anak niyang lalaki kaysa sa babae dahil ang panganay nila ay isang special child at alam ni Matilda na matututukan niya ang pangangailangan ng kanyang anak. At sa ngayon ay meron ng bagong kinakasama si Matilda at masasabi niyang mas okay ang kanilang pagsasama at tanggap din ang kanyang mga anak. Halos lahat ng bagay ay kanilang pinagkakasunduan kaya halos wala silang nagiging problema lalo na pagdating sa pera. Madalas na pa rin dalawin ang kanyang anak na babae dahil madalas silang gipit dahil wala pa rin ibang pinagkakakitaan si Tenga kundi ang pagiging delivery rider. Kaya madalas ay napag-uusapan nilang dalawa ni Tenga ang mga panahon na malakas pa siyang kumita dahil kahit mga paupahan niya ngayon ay wala na. Masaya naman si Matilda dahil kahit papano ay narealize ni Tenga ang mga pagkukulang niya noon sa kanyang pamilya. Lalo na ang pagiging galante ni Tenga sa kanyang mga kaibigan na hindi niya naman malapitan ng tulong ngayon. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At dahil dyan siguro naman naniniwala na kayo na hindi lahat ng letter sender natin ay nangangailangan ng payo. Yung iba gusto lang talaga mag-share ng pinagdaanan nila. Pero sobrang dami nating matututunan sa istorya ni Matilda at ang unang-una dyan ay matuto kang mag-ipon sa panahon na kumikita ka para sa oras ng kagipitan ay may madudukot ka. At ang pangalawa naman ay tungkol sa isang quotes na ang sabi ay a man's loyalty is tested when he has everything and a woman's loyalty is tested when her man has nothing. Alam mo yun, nasubukan yung pagiging matatag ni Tenga dahil noong mga panahon na meron siya ay hindi siya nagloko at hindi siya naghanap ng ibang babae na kontento siya kay Matilda. Kaya lang nung nawala na sa kanila ang lahat ay dito na sila nagkaroon ng problema kasi naging mainitin na yung ulo ni Tenga. Kasi alam niyo ba yung pakiramdam na ikaw yung provider tapos hindi mo na magawang mag-provide. Yung frustration niya sa buhay ay naibubunto niya na kay Matilda pero kung tutuusin nagtiis din naman si Matilda sa kanya nung panahon na wala siya. Kaya kung meron kang pinagdadaanan na problema o paghihirap ay wag mo namang isisi sa partner mo kasi hindi niya naman kasalanan yon. Dapat siya nga yung karamay mo. At kung ikaw naman yung partner na nagiging mainitin yung ulo ng partner mo dahil hindi siya makapag-provide sa'yo, siguro habaan mo pa yung pasensya mo. At ang pangatlong aral ng ating kwento, kapag meron tayong nakilalang isang tao na willing tumulong sa atin, ay wag nating abusuhin. Kagaya na lang nung kaibigan ni Tenga na halos 2 taon na hindi nagbayad ng upa, wag ganorns. Para sa akin kasi yung ganitong klase ng sitwasyon, hindi ito katangahan ni Tenga. Siguro gusto niya lang talagang makatulong, kaya lang inabuso siya. Kaya ang may pagkakamali sa ganitong klase ng sitwasyon ay yung mga taong mapanglamang o mapang-abuso sa kapwa, lalo na kapag may tumutulong sa kanila. Kaya para sa mga gustong sumulat, kahit sobrang dami kong kuda, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!